Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tama nga po si Coach Mike Brown kay DeMar DeRozan. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang game preview ng laban ng Los Angeles Lakers kontra sa Cleveland Cavaliers. Kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, kinausap na nga po ni Mike Brown si DeMar DeRozan na kung maaari nga po ay maglaro ito ng off the bench bilang parte ng kanyang gagawing adjustment sa kanilang game plan para lamang manalo. Ngunit hindi nga po nagustuhan ni DeMar DeRozan ang ganitong klaseng ideya dahil isang malaking sampal nga po ito sa kanyang ego. Kaya pinaniniwalaan na nga po ngayon na ito ang nag-request sa front office ng Kings na tanggalin na nga po si Mike Brown sa kanilang team kesa naman maglaro siya ng off the bench sa kanilang mga susunod na laban na labag sa kanyang kalooban. Pero mukhang tama rin naman nga po si Mike Brown sa kanya naging suggestion dahil marami nga po ang nakapansin sa kanilang panalo kahapon laban sa Dallas Mavericks na simula nga po ng bangkuin ito sa third quarter matapos siyang makakuha ng 4 personal fouls ay bigla na lamang nga po ditong umarangkada ang Kings at gumanda bigla ang kanilang laro. Natalo at nagkaroon pa nga po sila dito ng scoring run habang wala si DeRozan sa loob ng court. Kaya nangangamoy na nga po na ang mismong rason ng kanilang pagkatalo ay ang kanilang superstar at nararapat lamang nga po talaga na ilagay si DeRozan sa kanilang bench. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa game preview ng laban ng Los Angeles Lakers kontra sa Cleveland Cavaliers. Bago pa man nga po mga katrops magsimula ang kanilang laban, ay inanunsyo na nga po ng Lakers na nakalista na nga po bilang questionable ang kanilang mga manlalaro na sina Anthony Davis, LeBron James at maging si Gabe Vincent dahil sa tinatamo nilang injury. Questionable rin naman nga po ang kalagayan ng kanilang dalawang manlalaro na sina Dorian Finney-Smith at Shake Milton dahil sasailalim pa nga po silang dalawa sa physical test. Habang hindi rin naman nga po dito maglalarong muli ang kanilang mga players na sina Jared Vanderbilt, Jalen Hood-Schifino at maging si Christian Wood dahil sa kanina nilang mga iniindang injury. Hindi na rin naman nga po nakasama sa injury report si Jackson Hayes na nangangahulugan na makakapaglaro na nga po ito kontra sa Cavaliers. Pagdating naman nga po mga katrop sa Cavs, maliban nga po kina Isaac Okoro at Luke Travers ay wala na nga po silang iba pang player na merong injury. Ibig sabihin, halos kompleto nga po ang lakas ngayon ng Cavs kaya kahit man nga po sa loob ng Crypto.com arena gaganapin ang kanilang laban ay dihado para naman nga po dito ang Los Angeles Lakers. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, tinambakan nga po ng Cavs ang Lakers sa kanilang unang paghaharap sa regular season, kaya posible nga po na maulit ito. Pero maaari rin naman nga po itong maiwasan ng Lakers kung kukunin na nga po nila si Jonas Valanciunas na nag-amin sa isang interview na gusto na nga po nito na lumipat sa isang team na makakapagbigay sa kanya ng mas malaking oportunidad na manalo ng kampiyonato. Ibig sabihin, mukhang payag na nga po talaga ito sa ideya na paglalaro sa Lakers, kaya nakasalalay na nga po kay Rob Pelinka kung kukunin nga po nila ito o hindi mula sa Washington Wizards. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.